Ang hirap simula ng kwento ko kasi hanggang ngayon, parang nararamdaman ko pa rin yung amoy ng langis at kalawang sa mga kamay ko. Yung amoy na dati ay simbolo ng marangal na trabaho ni tatay. Ngayon, amoy na lang ng isang buhay na tuluyan ng nasira. Alam niyo ba yung pakiramdam na akala niyo ay nahanap niyo na yung taong maglalabas sa inyo sa nakakasakal na araw-araw na gawain ko sa buhay, pero siya pala yung hihila sa akin pababa sa isang hukay na hindi ko na magagawang kalimutan pa kahit kailan. Bago ko simulan ng tuluyan ng kwento ko sa inyo, ang madilim na yugto ng buhay ko, gusto ko lang sana itanong, sa tingin niyo ba ang pag-ibig ay sapat na dahilan para bulagin tayo ng katotohanan? O sadyang may mga tao lang talagang ipinanganak para maging biktima ng mga aninong hindi nila kayang labanan? Nagsimula ang lahat sa isang hapon na ang init ay tila nanunuot hanggang sa buto. Sa loob ng maliit at madungis na talyer ni tatay, ang tanging maririnig ay ang kalampag ng mga tornilyo at ang mabigat na paghinga ng isang amang 52 ng edad na ibinuhos ang buong buhay sa pagkukumpuni ng mga sasakyan. At ako naman si Jeric, 21, payat at madalas na nakatitig lang sa malayo habang nagpupunas ng mga kagamitan. Ang buhay ko ay kasing simple ng isang sirang makina na pilit na inaayos. Walang kulay, puro dumi, at laging sunod-sunod sa utos ni tatay. Pero ang katahimikang iyon ay binasag ng pagdating ng isang itim na pickup. Mula ron ay bumaba si Tito Roby, ang matalik na kaibigan ni tatay na akala mo isang don kumakaporma. Pero hindi siya ang nakakuha ng atensyon ko. Kasama niyang isang lalaki na tila hindi nababagay sa aming maruming kapaligiran. Si Darren, na sa tansya ko ay nasa 26 anyos, na may tindig na tila isang action star sa pelikula. Ikaw ba naman kahit ang init ng panahon ay naka-leather jacket pa? Ang kanyang balat ay kulay kape na tila hinubog ng sikat ng araw, at ang kanyang mga braso ay puno ng mga tato na tila gumagalaw sa tuwing kumikilos ang kanyang mga muscle. Ipinakilala siya bilang alaga ni Tito Roby, isang terminong akala ko noon ay proteksyon sa mga taong magtatangka sa buhay niya. Ang unang tingin ni Darren sa akin ay hindi tulad ng tingin ng isang estanghero. Iyon ay tingin ng isang mangangaso na naghahanap ng kanyang bibiktimahin. Nang mga sumunod na linggo, ang talyer ang naging tambayan ni Darren. Palaging may sirang parte ang kanyang motor, pero napapansin kong ang bawat pagbisita niya ay nagtatapos sa mahabang titigan habang ako ay naglilinis ng mga gamit. Sinimulan niya akong kausapin tungkol sa mga bagay sa labas ng aming munting baryo. Tungkol sa mga neon lights ng syudad, sa amoy ng dagat tuwing madaling araw, at sa kalayaang hindi ko kailanman naramdaman sa ilalim ng mahigpit na paghawak ni tatay sa akin. Ang kanyang boses ay parang musika sa isang taong sanay lang sa ingay ng pukpok ng martilyo. Bawat salitang binibitawan niya ay tila isang pangako ng bagong mundo. Doon ko naramdaman ang unang kilig. Ang unang beses na naramdaman kong may nakakakita sa akin. Hindi bilang isang mekaniko sa talyer, kundi bilang isang taong may halaga. Pero sa likod ng bawat ngiti ni Darren, may aninong hindi ko maipaliwanag. Isang uri ng dilim na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mga mamahaling jacket at maangas na porma. Hindi nagtagal ay napapayag niya akong sumama sa mga gabing inuman ni na Tito Roby. Doon ko nakita mundong hindi ko inaakalang nag-i-exist.
punong-puno ng usok. Tawanan ng mga matatandang may dalang mga baril sa bewang at ang matinding amoy ng alak. Pero sa gitna ng ingay, lagi akong hinihiwalay ni Darren. Dinadala niya ako sa mga madidilim na sulok ng garden ni Tito Roby, kung saan ang tanging liwanag ay ang baga ng kanyang yosi. Doon niya ipinamalas ang kanyang galing sa pagmamanipula. Ikinikwento niya ang kanyang buhay sa lansangan. Ang mga pagsubok na tila ba naging dahilan kung bakit siya naging matigas. Para sa akin, ang bawat sugat at tattoo niya ay naging simbolo ng katapangan. Hindi ko na malaya na unti-unti na akong nahihiwalay sa katotohanan. Mas naging totoo sa akin ang mga pulong ni Darren kaysa sa mga pangaral ni tatay. Ang bawat bote ng beer na pinagsasaluhan namin ay tila naging lason at dahan-dahang pumapatay sa aking pag-aalinlangan. Naging mas madalas pa ang aming palihim na pagtakas tuwing hating gabi. Habang mahimbing natulog si tatay, dahan-dahan akong lalabas ng bahay para sumakay sa likod ng motor ni Darren. Ang bawat harurot sa kalsada ay tila pagpunit ng mga limitasyong nakasanayan ko. Nakayakap ako ng mahigpit sa kanyang bewang. Damang-dama ang tibok ng puso niya na akala ko'y tumitibok para sa akin. Sa mga sandaling iyon, wala akong pakialam kung saan kami pupunta. Para sa akin, si Darren ang naging kaligtasan ko mula sa nakababagot na buhay sa talyer. Pero sa bawat paghinto namin sa mga liblib na lugar, napapansin ko ang madalas na pagtunog ng kanyang cellphone at ang mga mensaheng tila nagpapabilis ng kanyang paghinga. May mga pangalan siyang binabanggit na hindi ko namang kilala. Mga transaksyong hindi ko naintindihan. Pero dahil sa sobrang paghanga ko sa kanya, mas pinili kong manahimik at manatili sa kanyang tabi. Dumating ang gabing hindi ko makakalimutan. Ang gabing tuluyan ko nang ibinaba ang depensa ko. Sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng aming bahay, sa gitna ng malamig na simoy ng hangin, niyakap ako ni Darren. Iyon ang isang yakap na hindi lang puno ng pagtatangi, kundi parang may halong pamamaalam na rin. Natulala ako. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko doon. Kinikilig ako, oo. Pero may bahagi ng utak ko na sumisigaw na tumakbo na ako palayo habang may oras pa ako, habang kaya ko pa. Pero pinagsawalang bahala ko yon dahil napamahal na siya sa akin. Sa halip ay mas hinigpitan ko pang hawak sa kanya. Tila ba kapag binitawan ko siya ay maglalaho ang lahat ng naramdaman ko sa kanya at ang naramdaman kong saya sa piling niya. Hindi ko alam na sa gabing iyon pala ay simula na ng pagbagsak ko, ang pagkasira ng buhay ko. Ang bawat dampi ng kanyang kamay ay tila isang selyo na nagtatali sa akin sa isang mundong punong-puno ng panganib at pagkakanulo. Kinabukasan, ang Darren na nakilala ko ay bigla na lang naglaho. Ang dating lalaking laging nakatingin sa akin ay naging mailap at laging palisa. Napansin kong madalas na pagbisita ng mga lalaking nakasuot na itim sa talyer, hindi para magpaayos ng sasakyan nila, kundi para hanapin siya sa akin. May mga bulong-bulungan tungkol sa mga nawawalang gamit ni Tito Roby, tungkol sa mga transaksyong pumalya, at si Darren ang itinuturong may gawa ng lahat. At sa tuwing susubukan ko siyang tanungin tungkol doon ay palagi niya akong itinataboy. Ang kanyang mga matay na dati puno ng init ay naging kasing lamig ng bakal. Pwede ba, Jeric? Manahimik ka na lang dyan, wala kang alam. Ang tanging sinasabi niya bago mabilis na aalis sakay ng kanyang motor. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi may paliwanag. Yung feeling na ginagamit ka lang para maging libangan sa gitna ng isang mas malaking gulo. Isang gabi, sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaman ni tatay ang lahat. Nakita niya ang isang sulat na iniwan ni Darren para sa akin. Isang sulat na humihingi ng tulong. Ang mukha ni tatay ay hindi nagpakita ng galit. Iyon ay mukha ng isang amang naturog ang puso.
Ikwinento niya sa akin ang tunay na papel ni Darren sa buhay ni Tito Roby. Hindi lang siya basta alaga lang ni Tito. Siya ang tagalinis ng dumi, ang tagasingil ng utang, at ang taong ginagamit sa mga pinaka-illegal na gawain. Ipinagtapat din ni tatay na matagal na siyang tinatakot ni Tito Roby na nagagamitin ako para mapasunod si tatay sa kanilang mga gusto. At ang paglapit ni Darren sa akin ay hindi isang aksidente lamang. Iyon ay isang planadong hakbang para magkaroon sila ng panalis sa leeg ni tatay. Ang bawat tawa, bawat yakap, at bawat pangako ni Darren ay bahagi lamang ng isang mas malaking negosyo. Bago pa man kami makapag-isip ng plano ni tatay, bigla namang sumulpot si Darren sa aming pinto. Duguan at tila hinahabol ng kung sino man. Pero sa kabila ng lahat ng nalaman ko, namayani pa rin ang pag-aalala ko sa kanya. Pinatuloy namin siya. Hindi alam na iyon ang pinakamalaking pagkakamali namin. Sinundan pala siya ng mga tauhan ng kalaban ni Tito Roby. Ginamit ako ni Darren. Sa gitna ng kaguluhan, imbis na protektahan ako, hinila niya ako palabas para maging harang sa pagitan niya at ng mga humahabol sa kanya. Doon ko nakitang tunay niya kulay. Ang taong akala ko ay mahal ako ay handa akong isakripisyo para lang makaligtas siya sa sarili niya mga utang. Ikinulong nila ako sa isang van at ang huling nakita ko ay si Darren na tumatakbo sa kabilang direksyon. Hindi man lang niya ako nilingon. Dinala nila ako sa isang abandonadong bodega sa labas ng bayan. Ang bawat oras sa loob ng madilim na silid na iyon ay parang isang taon ng paghihirap. Wala akong ibang naririnig kundi ang patak ng tubig at ang mga boses ng mga lalaking nag-uusap tungkol sa kung magkano ang makukuha nila kapalit ng buhay ko. Ang bawat alaala ni Darren ay naging parang mga kutsilyong sumasaksak sa puso ko. Gusto kong magalit, gusto kong sumigaw. Pero ang tanging lumalabas sa bibig ko ay ang mga tahimik na hikbi. Natulala ako sa kawalan. Iniisip kung paano ako naging ganito katanga. Paano ko hinayaang mapulag ako ng isang alaga ni Tito Roby na walang ibang iniisip kundi ang sarili niya. Nang dumating ang araw ng palitan, nagulat ako nung nakita ko si tatay. Mag-isa siyang pumunta. Bit-bit ang lahat ng titulo ng aming ari-arian at ang maliit na ipon na meron kami. Pero hindi sapat ang pera. Ang gusto nila ay si Darren. At dahil hindi nila ito mahanap, si tatay ang naging target nila. Sumiklab ang isang marahas na engkwentro. Sa gitna ng putukan, nakita ko si tatay na sinusubukang tumakbo palapit sa akin. Pero sa gitna ng usok, lumabas si Darren. Akala ko ililigtas niya kami. Pero hindi pala. Ninakaw niya ang bag na naglalaman ng pera at ang mga dokumento mula sa kamay ng mga kalaban at mabilis na tumakas. Sa kaguluhan, tinamaan ng bala si tatay sa braso habang pilit akong kinakalagan. Nakaligtas naman kami ni tatay nang dumating ang mga pulis. Pero huli na ang lahat para sa aming kabuhayan. Dinala ko si tatay sa ospital at doon ko nakita ang tunay na pinsala niya. Hindi lang sa kanyang braso, kundi sa kanyang pagkatao. Ang sugat sa kanyang braso ay naging sanhi para mawala ang isa niyang kamay. Dahilan para hindi na niya kailanman muling mahawakan ang kanyang mga kagamitan sa talyer ng maayos na hindi na niya magagawa pa ang tinagis na niyang trabaho. Habang nagbabantay ako sa ospital, ang bawat buntong hininga ni tatay parang isang parusa sa akin. Ang talyer na simpulo ng aming dangal ay kinuha na ng bangko dahil sa mga dokumentong nanakaw ni Darren. Wala na kaming babalikan pa. Ang bawat gabing pinagsamahan namin ni Darren ay nauwi sa isang malaking trahedya na ako ang may kasalanan ng lahat. Pagkatapos ng ilang buwan,
sinubukan kong hanapin si Darren. Hindi dahil gusto kong makuhang muli ang loob niya na suyuin siya, kundi dahil gusto kong makita kung may natitira pa ba siyang konsensya. Pero sa bawat taong tinatanong ko, iisang sagot lang ang nakukuha ko. Naglaho na si Darren. Nang iba naman ay nagsasabing napatay siya sa isang shootout. Ang iba naman ay nagsasabing nasa ibang bansa na siya at tinatamasa ang perang ninakaw niya sa amin. Ang bawat balitang nakukuha ko ay nagdadala ng dagdag na bigat sa akin. Ang hirap bumangon sa umaga na alam mong ang taong pinagkatiwalaan mo ay siyang sumira sa kinabukasan ng pamilya mo. Ang paghahanap ko sa kanya ay naging paghahanap ko na rin sa sarili kong nawalang dignidad. Bumalik ako sa aming talyer isang gabi. Nakapadlak na ito, puno na ng mga agiw at alikabok. Tingnan ko ang bench kung saan kami madalas maupo ni Darren noon. Wala akong maipaliwanag na galit na nararamdaman ko. Kinamumuhian ko ang bawat segundo na naniwala ako sa kanyang mga salita. Naiisip ko si tatay na noon ay nakaupo na lamang sa bahay namin. Tahimik at nakatitig sa kanyang sugatang braso. At ang tanong na palaging umaalingaw-ngaw sa utak ko, paano ba ako nasaktan ng alaga ng tropa ng tatay ko? Ay naging isang sumpa na bitbit ko kung saan man ako pumunta. Ang pangarap kong magkaroon ng sariling buhay ay gumuho kasama ng mga pader ng talyer na iyon. Hanggang ngayon, may mga gabi na nagigising ako dahil sa tunog ng motor na dumadaan sa tapat ng aming bahay. Palagi akong umaasa na baka sakali bumalik si Darren para mag-sorry, para ibalik ang mga ninakaw niya sa amin. Pero alam ko sa sarili ko na hindi na mangyayari yon. Ang mga taong katulad niya ay hindi marunong humingi ng paumanhin. Marunong lang silang mang-iwan, mga wala silang konsensya. Ang sakit na nararamdaman ko ngayon ay hindi lang basta emosyon. Naging bahagi na ito ng pagkatao ko. Naging mailap na rin ako sa ibang taong nagiging mabait sa akin. Takot na baka ang susunod na lalapit sa akin ay may dala na namang kamalasan na pwedeng tuluyang tumurok sa pagkatao ko. Ang pagtatraitor kasi ni Darren ay naging isang malaking trauma sa akin. Ang palagi ko nalang tanong sa sarili ko, dapat ko pa bang ipagpatuloy ang paghahanap sa katarungan kahit alam kong baka lalo lang akong mapahamak, o tanggapin ko na lang na ito ang kapalaran ko dahil sa naging katangahan ko.